Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. It's good to see everybody today, ngayong araw na ito. At tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. Alam niyo, nung nabanggit ng kapatid na Jay, na-realize ko nung kailan na nalaman ko na siya ay pumasok pala sa Grace Christian School. Ito po ay karamihan dito ay mga in-check. At kilala po ito sapagkat ang Christian Academy of Manila ay halos may connection po sa Grace Christian School. And nalaman ko, napakagandang patotoo, Jay, na noong mga panahon na nag-aaral ka kaya sabi mo flashback sapagkat hindi pa masyadong naging maliwanag sa iyo noon. Imagine ninyo, kailan lang ginamit ng Panginoon ang backgrounds, ginamit ng Panginoon ang mga nakalipas para ipaalala na sadyang napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam niyo, yung araw na ito ay isang bagay na sa paghahanda at saka sa pagbubukas ng ating bagong serye sa Aklat ng Ephesians ay punong-puno, no? Alam niyo, gusto ko pong sabihin na every time na meron po tayong pag-aaral at serye, talagang brace up ourselves. Ibig sabihin, talagang let us engage. Unawain natin na maigi. Ang responsibility nating lahat ay to engage with the text. Yan po ang nais natin. Ang ating pong church ay naniniwala sa tinatawag na expository preaching. Ibig sabihin, what we preach, basically, yung pong mga nasa text, yung pong aklat ng Ephesians at nais po nating halungkatin kung ano po mismo ang sinasabi ng text. Iyan po ang tinatawag na exposition. Hindi po tayo nagpa-practice ng imposition. Ang ibig sabihin ng imposition ay, meron akong mga idea, parang katulad ng libro na ito, at ipapatong ko sa Biblia. That is imposition. Alam mo kanina, no? Elder, no? Ikay na nalangin kanina. Alam niyo ba na there is such a thing as expository prayer? Kung meron tinatawag na expository preaching, ang panalangin ng elder kanina ay ako'y may ngiti sapagkat it was expository prayer. Ibig sabihin, nung pagkatapos na binasa ng kapatid na Dana, ang elder ay nagbigay ng ilang mga bagay na kanyang ipinalalangin para sa ating iglesia. Napakaganda. Mga kapatid, we follow the text. We follow the movement of the text. Kaya alam niyo, sa totoo lang, sa isang banda, kaya minsan very challenging ang makinig ng preaching natin sapagkat we focus on the text. We are text-oriented church. Hindi po tayo reader response. Ang ibig sabihin ng reader response ay, yung mga readers, okay, yon ang nasusunod kung ano ang gusto nilang basahin, but we are author-oriented and text-oriented. Well, lumalabas po ang pagka-seminary professor ko sapagkat yan ang totoo. Yan naman talaga ang dapat para sa health ng church. Ang sabi ni Mark Dever, doon po sa 9 marks of a healthy church, ang unang mark ay ang tinatawag na expository preaching of the Word. Kaya mga kapatid, please bear with us. Kinakailangan po natin na we should fasten our seatbelts at yan ay magiging kapakanan at malaking pakinabang sa ating lahat kung ito po ay ating nanamnamin. And so ngayong umaga as we begin, ito pong ating serye ng tinatawag na Ephesians. Alam po natin, ito po, pinamagatan kong every spiritual blessing. Sa ang bawat biyayang spiritual. Alam niyo ko po kung bakit yan ang aking binanggit. Tingnan po natin muli ang sinasabi ng Ephesians chapter 1. I will be working on, magmula po verse 1 hanggang verse 14, and then Elder will continue, okay, for the rest of the chapter. And then, Lord willing, ang ating mga deacons ay magbibigay din ng share nila dito po sa aklat ng Ephesians. Now, before I begin, meron po nagsabi na pwede daw po nating sabihin na aklat ng Ephesians ay merong theme na the war is over. The war is over. Ibig sabihin, tapos na ang gera.
Bakit kaya sinasabi na Ephesians? Sapagkat ang message ng Ephesians ay parang natapos ang gera at eto ngayon ang ating katatayuan sa Diyos. And of course, hindi natin ibig sabihin na tapos na ang problema sa buhay. Alam niyo, kanina umaga, meron ko nakasalubong na kapatid. Kinumusta ko lang siya. Sabi ko, how are you doing? Sabi ko, kamusta? Alam niyo, dahan-dahan may luhang pumapatak sa kanyang mata. Sabi ko, talagang ganyan. Talagang mabigat ang ating pinagdaraanan sa buhay. Alam niyo, ang sabi niya, kung pwede lang pa siya, mag-give up na ako eh. Kung pwede, ay parang, and that's understandable. Talaga namang totoong-totoo yan. Alam niyo, sa totoo lang, kung hindi tayo hinahawakan ng Diyos, kung hindi niya tayo by His providence, ina-uphold sa bawat sandali ng ating mga buhay, mga kapatid, paano na lamang? Alam niyo, kahapon, ako po'y nasa hospital, si Hana ay nasa hospital, si mama namin, ngayon, ay 92 years old. Birthday niya ngayon, 92 years old. Naku, sumubsob. Itinakbo sa hospital, may bruises. Hindi ko akalain, 2 beses na yon. Pero sa isip ko lang, sabi ko, Lord, talagang napaka-gracious mo kay mama. Kasi kung hindi, nung last time, parang sa mukha rin, pumutok yung labi, pero okay pa rin. Okay. So, nung kailan, nagulat lang yung ate ni Hana na si Ate Joyce at ganyan. So, tinakbo sa hospital. At bruised yung kanyang hinlalaki na parang naging talong. Sabi ko, paano nangyari? At nagulat kami nung nagkaroon ng CT scan at everything. Talagang 2 ang kanyang broken ribs, magkapila. Ako sabi ko, tinginan kami ni Ann, sabi ko, okay ka lang? Mga kapatid, kagabi, nung nandun ako, sabi ko, before I leave, ang sabi ko, magre-review tayo ng mga memory verses mo. Pero alam kong talagang pain si mama. Sabi ko sa kanya, kasi every time na pag sinasabi ko, anong memory verse? Magbabanggit yan, mag-iisip muna at the age of 92. So mga nakalipas, 90, 91, talagang very active, no? PE teacher eh. Kaya nung kagabi, sabi ko, halika dito sa tabi ko. Parang sabi ko, papaalala ko sa iyo mga verses. Natatawa ako sapagkat ang sabi ko, anong verse mo ngayon? Ang sabi niya, wala. Okay? Ibig sabihin talagang in pain. Sabi ko, are you okay? Ganyan. Pero eto, gusto kong i-memorize natin ang Psalm 23. Ang nangyari, hindi memorization, kundi fill in the blanks. Ang sabi ko, the Lord is my, alam niya, shepherd. I shall not want. Habang sinasabi naalala ko na Lord, ang aking mother-in-law ay binigyan mo ng biyaya hanggang ngayon at alam ko, even to this difficult time, alam ko na tinatamasa niya ang every spiritual blessing na meron siya, na meron ikaw at ako. Yun lang, parang it's the reality na may pera ka. Halimbawa, meron kang money na nakatago. Hindi mo lang ginagamit. Hindi mo lamang alam. Ang reality ay, this is every spiritual blessing that the Lord has given us. And I will tell you, 7, mga kapatid, ngayong umaga. 7. Pero nais ko po itong bigyan ng isa-isang bagay. And so, pag sinabi po natin the war is over, somebody said that Ephesians is like the book of the war is over. Imagine niyo pag sinabing war is over. Sa history, itong si Napoleon Bonaparte, doon po sa tinatawag na the battle at yung tinatawag na famous na battle na Waterloo. Alam niyo mga kapatid, nagkamali ng pandinig. Imbes na the battle is on, abay narinig, the battle is won. The battle is won. Siyempre, pagka malayo ka, the battle is won. Ay, panalo na. So, ibig sabihin, lahat ay kampante. Naku, hindi pala, the battle is won. The battle is on. The battle is raging. Ayun, natalo. Doon sa tinatawag na the battle at Waterloo. Mga kapatid, in many ways,
Maaring ang ating pong paglakad sa Diyos ay merong struggles, and yet the reality, ang katotohanan ay meron tayong arsenal, meron tayong weapons, meron tayong tinatawag na kagamitan. Gamitin natin. Bigyan natin ng pansin. Yung ating karanasan ngayon, anong ginagawa ng katotohanan kung sino ka? Kung alam mo lamang. Kaya alam niyo mga kapatid, church, beloved MCBC, ang pagpapagal natin dito ay hindi ito yung bang pagdating ng Sunday, tatay yung speaker dito at ganun lang, routine, ganun na lang, special number at saka congregational singing and everything. No. Kaya nga, every time na tayo po ay sumasamba sa Panginoon, we are being brought, dinadala tayo ng Panginoon doon sa experience na this is it. This is such a reality. At ang reality na yan ay, we are God's children. And so, here we find, na mabigat po itong konteksto na ito, and I will give some thoughts. So, ito po ang nais kong bigyan natin ng pansin, at iisa-isahin natin. I'll try to be very simple. This is very theological, but I will try to be very simple. Ayan, mga kapatid, number 1. Ito pala. Ito. It is like, meron kang box. Sino na sa atin nakaranas na, halimbawa, tayo mga Pinoy, no? Alam niyo, nagkalat ang mga balikbayan boxes sa buong mundo. Okay? Dahil balikbayan eh. Dahil ang daming Pinoy eh. So kapag meron kang balikbayan box, when you unbox it, nako talaga namang, di ba, ang typical na Pinoy, okay? Talaga namang kung ano-ano, kasi lalo na kapag unlimited weight. Kahit nga bato, kahit nga bakal pwede mong ilagay kasi unlimited weight. So kung ano-ano, in other words, when we try to unbox, okay, or itong gift na yan, package na yan, anong nararamdaman mo? Anong nafe-feel mo kapag meron kang bubuksan na regalo? Lalo na kapag ang ina-expect mong box ay, syempre, excited ka and so on. Mga kapatid, may this be our attitude. Ito po ay pagbubukas ng isang package na hindi mo alam kung anong nandyan, pero kung anong nandyan, paniwalaan mo. At yan ang sinasabi ng Ephesians. Yan ang sinasabi ng aklat ng Ephesians. Okay? And then, the very idea of en Christo. Yan. Sa Griego, ang tunog niya ay en Christo. In English, in Christ. So, ibig sabihin, sinasabi natin parati, pero meron siyang napakalalim na kahulugan. At dito po sa aklat ng Ephesians ay madiing sinasabi ang essence ng tinatawag na en Cristo or in Christ. So nais ko pong tingnan ang ilang mga bagay first. Tingnan niyo po, huwag tayong matakot sa salitang ito. The very first blessing, ito po ay spiritual blessings available in Christ in the heavenly places. Now again, tingnan po natin, basahin ko po muli ang verse 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Again, tingnan niyo po, in Christ Jesus. Walang tinutukoy na specific na person o kaya na tao, pero dito ang tinutukoy ay iglesia. Na? Ang sabi dyan, to the saints. To those who are holy. Doon, pag sinabi nating saints, to those who are sanctified, o kaya holy, in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace, ang dami pa po, no? Hindi ko kaya at hindi natin kakayanin ang bawat salita, bibigyan natin ng hustisya. Kaya hindi ho tayo matatapos talaga for the rest of our lives. At eto naalala ko bigla. Nung si John Calvin ay nagsalita, ang kanyang series noon ay Ephesians. Pagkatapos ng 3 taon, bumalik sa pulpito at sinabi niya, Elder, sabi niya, mga kapatid, let me continue what I have left 3 years ago. Aba, ibang klase. Kaya alam niyo, Ephesians na yan, I know, may libro si Doc Chino nito, no? Sapagkat napakalupit nakita ko sa kanyang collection. Ephesians by John Calvin, talagang precious. Talaga namang it's like
it's like a jewel, no? Talagang ibang klase. So, ang sabi niya, let me continue where I have stopped 3 years ago. So, ibig sabihin, ang excitement ay nariyan. But then, you know what, John Calvin was not able to write a commentary in the book of Revelation. Kasi alam niya mahirap. And I think totoo yun, no? Pero bilang isang scholar, bilang isang Renaissance person, talagang educated sa classics and languages, mahirap talaga. So, here we find, no, napakaganda ng Ephesians talaga nagbibigay sa atin ng kalakasan. So the first one is predestination. Now, alam niyo, itong salitang ito ay nag-cause ng maraming confusion sa maraming tao down through the history of the church. Na pag sinabi nating predestination, ang ibig lang sabihin ay chosen in Christ before the foundation of the world. Naalala niyo panalangin ka na Elder? Na kami ay anak mo, not because, hindi dahil, tingnan niyo po ang kaisipan, no? Parang, nakita ko, natatanggap si Brother Mart sa itong taon na ito, nakita ko, therefore, pipiliin ko siya. Dahil nakita ko na siya ay tatanggap, okay, one of these days. Mga kapatid, no. Ang ibig sabihin nun ay nakabase sa foreseen faith. Ang sinasabi ng Panginoon ay, we were chosen before the world began. There was love before time. Minahal ka ng Diyos. Minahal ka ng Panginoon bago ka pa nag-exist. Minahal ka ng Diyos bago ka pa nilalang. So mga kapatid, this is such a spiritual blessing that is available in Christ in the heavenly places. Mamaya, explain ko po bakit in heavenly places. Ito po ay katotohanan that we were chosen in Christ. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 4. For He chose us in Him, or in Christ, before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us. Interesting. Saan ka makita ng isang lingwahe na napakaganda? It is so grand. Magmula verse 3 hanggang verse 14, mga kapatid, verse 3 hanggang verse 14, ay isang sentence lang. Here in the book of Ephesians, you will see, sobrang haba, isang sentence lang. Ganyan po magsulat noong mga panahon in the ancient world. From verse 3 hanggang verse 14, it's like one running sentence. Kaya kapag kunyari may mga grammarian, hindi po pwedeng sabihin, teka, sobrang haba. Talagang ganun eh. In fact, noong mga unang panahon, wala namang mga chapters eh. Wala namang mga verses eh. Pero dito makita natin, it's like a long sentence magmula sa verse 3 hanggang verse 14. Ang sabi po ng ibang mga biblical scholars, si Paul na po ay gumagamit ng mga words na piling-pili sapagkat sobrang excited si Apostle Paul at nakita niya ang lengguwahe, ang salita na kung saan ginagamit ng mga Stoics, ginagamit ng mga philosophers, pero para sa kanya, may idea, pero ang lahat ng ito ay merong koneksyon lamang. Ang tunay na kahulugan ng tinatawag na Sophia ng wisdom ay matatagpuan lamang kay Hesus Kristo. May napakaganda. Noong mga panahon yon, usong-uso ang Lady Sophia. Ang tinatawag nila, kaya nga ang mga feminists, sabi nila, well, there must be somebody na feminine. No! Lahat ng wisdom na ito, ang philosophy ay natagpuan kay Kristo sapagkat siya ang tinatawag na substance. Siya ang tinatawag na epitome. Siya ang tinatawag na kabuuan ng lahat. And so mga kapatid, predestination. Ito isa. Isipin mo na sa iyong buhay, you were predestined by the Lord. Hindi dahil sa ginawa mo. Hindi dahil sa ginagawa mong mabuti ngayon. Wala talaga kahit ano. We are all hell and death deserving sinners. Lahat tayo dapat ay para doon sa apoy. Pero mga kapatid, the Lord in His own mercy, according to His purpose and plan, tayo po ay Kanya. Well, tayo, pag sinabi kong tayo,
huwag tayo magpakasigurado na pastor tayo, ibig sabihin, lahat na po tayo dito. Well, mga kapatid, lahat, sinasabi ko lahat, pero siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Pero tingnan niyo po ang lingwahe ng scriptures, merong emphasis tayo ngayon, parati nating sinasabi ito na dapat maging sure ka individually, pero in the context of Ephesians, mga kapatid, it's always corporate. It's always the body. Kaya pag sinabing, Lord, we come to you as your people, the body. Kaya sagot ito sa panahon natin ngayon na napaka-individualistic, di ba? Ganun naman ang Western, no? Yung sayo, gusto ko solo ko, walang iba. Ang sinasabi ng scriptures, it's about the corporate body of Christ. Pero mga kapatid, unawain din natin. Pag sinabi nating we, siguraduhin natin ang bawat isa ay merong personal na pagkilala sa Panginoon. Hindi po pwede na tayo pa'y makikiride lamang. So here's the fact that you were chosen before the foundation of the world. Alam niyo nakalagay dyan, kung titingnan niyo, before the creation of the world to be holy and blameless. Kaya mga minamahal ngayong umaga, are you living a holy life? Are we all living a holy life? Meron ba tayong paglakad sa Diyos na tayo ay holy? Hindi sinasabi ng scriptures na ikay dapat maging sinless perfect. Hindi sinasabi, yung salitang holy dyan ay parehas na word doon sa addressee to the saints. To the saints, the same. Itong mga saints na ito, punong-puno ito ng mga struggles, katulad din ng paggamit ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians na punong-puno rin ng mga problema, gusot at kusot sa buhay. And yet, they were saints. Meaning, sila po ay binukod na ng Panginoon. Hindi ibig sabihin sinless perfection, but rather, sila po ay pinili ng Diyos, darating ang time na makakakilala sa Panginoon. Ganito po. Paano mo malalaman na ikipinili ng Diyos? Now, this is a very heart-searching question. Pastor, ako ba ipinili mo? Ako ba ipredestined? Paano mo malalaman? Mga kapatid, malalaman mo kung ikaw ay lumapit na sa Diyos, humingi ng tawad, at merong pagbabago sa iyong buhay, and you are walking in holiness. You see? Yan lang. Pastor, paano po natin malalaman yung mga elect ng Panginoon? Pwede ba tayong lumabas sabihin, ayan, elect? No. Ang business natin ay we need to share the gospel, ipamalita natin ang mabuting balita, and the Lord will do salvation, siya ang magliligtas, and then yung taong yan, magkakaroon siya ng conviction, at sasabihin, Lord, hindi ko akalain na ako pala ay pinili mo before the world began. Bago, nilalang, ang sanlibutan, minahal ka na ng Diyos. Tapos ngayon, kung paano tayo mamuhay, para bagang ngayon lang tayo sinilang na talagang napaka-selfish natin and so on. Mga kapatid, no? From the book of Ephesians, you are predestined. Ito po ay every spiritual blessing. Number one, predestination. Predestination. Again, I cannot exhaust. Sobrang dami pa, no? Napakarami ng mga theses and dissertations ang sinulat dyan, pero hindi natin gagawin. But number one, you were chosen in Christ before the foundation of the world. Take it to heart, mga kapatid. Yan lang talaga ang iyong self-esteem at wala nang iba. Diyan ka kumukuha ng iyong proper view of self. You are predestined by the Lord. Number two, mga kapatid, adoption. Adoption in verse 5, ang sabi po dyan, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Again, tingnan nyo through, in Him, through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will. Ang sabi po dyan, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, ayon sa ESV, according to the purpose of His will. At dyan po makita natin ang katotohanan. Again, if I go back doon sa adopted as sons, nilagyan ko siya ng daughters kasi baka magtanong yung ating mga kababayan, Pastor, sons lang ba?
Well, mga kapatid, kapag ang salitang sons, children, ay ginagamit sa scriptures, inclusive. Oo, inclusive siya. So, ibig sabihin, pag sinabing sons, kasama na rin dyan ang mga daughters. Ganun kasi in the ancient world. Okay? Ito ay Jewish text eh. No? Ito ay meron Jewish background. Pero ang ibig sabihin ay, lahat tayo. Nilagyan ko siya ng daughters para hindi na mag-ask yung mga kababayan, yes, kasama tayo. Through Jesus Christ, adopted. Mga kapatid, you know the doctrine of adoption. Yan po ay may patungkol sa ating tinatawag na position in Christ. Alam niyo, humanly speaking, pagka sinabi nating ang isang anak o kaya ang isang anak ay adopted child, pag sinabing adopted child, burado ang salitang adopted, that child is being owned as legit child. Mga kapatid, wala ho tayong iisipin ng iba pa, tayo po ay inadopt ng Panginoon at tayo ay inangkin niya. Inangkin niya tayo, alam nyo, 3 beses. Alam niyo kung bakit? First, creation. Merong isang bata, no? Sino sa atin dito ang mahilig maglaro ng bangka, no? Yan. So, gagawa ka ng papel, bangka, no? Lalo na kapag kunyari sa ilog, yan. So, ang gagawin mo ay, kasi may current siya, di ba? Ang ganda tingnan, no? So, itong bata, gumawa, hindi lang papel, talagang maganda. May kahoy na kasama. So, yan. Sumobrang lakas ng current. Nako, nawala na sa kanyang paningin. So, nung creation na, inaangkin tayo ng Diyos by creation. Itong batang ito, nung siya gumawa ng bangka, okay, kanya yun eh. Nilagay niya pa nga ng initial niya eh, no? Pagpalagay natin initial, letter A. Diba? Ibig sabihin, akin yan, syempre, pagka nawala. So, nawala. Sumobrang lakas ng current. Naku, nakarating ng kabilang bayan. So, kanya yon by creation. Sabi, lungkot na lungkot yung bata. So, hindi, hinayaan mo. Bibili na lang tayo. So, it so happen na itong magulang ng bata pumunta sa kabilang bayan. Abay, sabi niya, yun, may bangka. Bibili ko to sa anak ko. Yung pala, may nakakita ng bangka. At nung nakita, ang ganda nito, pinagbili, at ang sabi niya sa kanya anak-anak, binilang kita ng bangka. Alam niyo, sabi ng anak, akin yan eh. Ayan o, letter A, as in Adam. Diba? Ibig sabihin, by creation, naangkin tayo ng Diyos, by creation. Pero alam niyo, ang sabi ng tatay, okay lang, binili ko na yan eh. Oo, medyo mahal nga lang, kasi ang ganda. So, binili ko, akin to eh. Okay lang, binili ko na eh. Inaangkin tayo ng Diyos by redemption. Imagine niyo kung paano ang Diyos inangkin ka at dagdagan pa natin, inaangkin tayo ng Diyos by predestination. Wala pa yung bangka, wala pa yung si Adam. Wala pa, inaangkin ka na ng Diyos. Mga kapatid, that is such a wonderful blessing. No? Tatandaan natin. Next. Redemption. Ano po ang sabi ng verse? In Him, we have redemption. The very idea of redemption is so, ito po ay isang market, ito po ay isang consumer-oriented thing, na kapag sinabing to redeem, to buy back. Yung nangyari dun sa bangka, binili ng tatay, pero sa anak naman yon, pero ni-redeem niya. To buy back. Mga kapatid, redemption. In Him we have redemption through His blood. Tayo po ay binili ng dugo. Alam niyo ba, ewan ko naalala mo, Elder, sa Pandakan, kasama rin ang ABCLVM noon, may church na ang pangalan ay Binili ng Dugo. Binili ng Dugo ni Hesus Kristo. Church. Aba, ibang klase pagganapan. Asan ang church? Ayan o, ang pangalan, Binili ng Dugo sa Pandakan. Kilalang kilala. Andiyan noon sina Pastor Bona, diyan nagpapastor noon. Ibang klase, no? Para kung sa akin lang, ang haba at saka Tagalog. Pwede namang English siguro, Redeemed Church. Or
Redeemer Church or what. Pero ang point ay, tayo po ay binili ng precious blood ng Panginoon. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi. Kaya here we find redeemed through His precious blood. Redemption. Binigyan ka ng redemption ng Panginoon. Tinubos ka niya. Tinubos ka niya. Now, kung gusto natin magpakalalim, think about this. Kanino tayo tinubos ng Panginoon? Kaya tayo tinubos. Mabigat. Akala natin, tayo po ay tinubos kay Satanas. Mga kapatid, no. There was no third party at all. Tayo po ay tinubos ng Panginoon sapagkat ang holy justice ng Panginoon, hindi pwede ang bribery, hindi pwede ang lagay, hindi po pwede ang kung anuman, kundi tinubos tayo ng Panginoon Jesus doon sa righteous wrath ng Panginoon. Hindi kay Satan. Walang magagawa si Satan. Walang kapangyarihan si Satan. Ang issue dito ay nilapastangan natin ang Diyos Ama. Nagkasala tayo, for all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi tayo tinubos. Well, the idea is, tinubos tayo sa kasalanan, tinubos tayo sa kaaway, pero yan ay application lamang. But then the biblical understanding is, tayo po ay tinubos ng Panginoon from the righteous wrath of the Lord. Na talagang kung hindi dahil sa Panginoong Hesukristo na siyang lamb at siya ring tinatawag na saserdote. Priest and at the same time ang hain. Mga kapatid, hindi ba't napakaganda redemption? Yan ang sinasabi ng verse 7. And then next is forgiveness. Ayan, forgiveness. Forgiveness. Ang sabi po ng Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Now, alam niyo po, itong tinatawag na forgiveness and coupled with redemption, yan po ay napaka-crucial ng mga panahong yon. Now, alam niyo ba kung bakit? Now, it is an accepted scholarship today na kapag sinabi nating purpose ng Ephesians, alam niyo ba kung ano ang very rampant noon sa sa Ephesians? Napaka-rampant noon ng magic. Now, listen. Paul wrote Ephesians to address the problems his converts faced. Yung mga converts ay dating may background sa tinatawag na magic. Magic or sorcery. Magic sapagkat life was magic every day para sa panahong yon. Ibig sabihin, kinakailangan meron kang kinikip, meron kang tinatawag na amulets, meron kang kinikip na ito, hawakan mo. Yan, kunyari, no? Kunyari, ito, hawakan mo. Yan. Ano yan? Basta pagka kailangan mo, no? Hipuin mo lang. Kailunukin mo, tapos, hindi. Ibig sabihin, makakatulong yan, amulets yan eh. Uso noon ang tinatawag na magic. Kaya si Apostle Paul, sorcery, divination, yung brilliance ng Kuya Jeff, no? Lalo na yung mga gawa niya, mga divination, talagang very strong, pagka-dinipict mo talagang napakatindi ng tinatawag na magic arts and sorcery nung mga unang panahon. Ang pinaka-popular na Diyos-Diyosa noon ay si Artemis o kaya si Diana, the god of fertility. Kung mapapansin natin, no, yung imahe na to, no? Imagine niyo talaga namang sobrang fertility. So, ibig sabihin, talagang sa itsura niya talaga you will really tell, no?
You can just Google it if you want. So ibig sabihin talaga namang noon, kapag ikaw ay parang ganun din sa atin, pagka merong masamang pakiramdam, kaya yung idea ng albularyo, yung idea ng tinatawag na mga quackery, mga quack doctors, kung nung unang panahon, meron na rin. And that was about kasi nga gustong maging sagana ang buhay, fertility, itong si Diana, gusto magkaroon ng maayos na pamumuhay, kinakailang mag-keep tayo, panlaban at proteksyon sa mga masasama around us. And Ephesus was the home of the temple of Diana. One of the sacred ancient wonders of the world. Kaya yung mga merchants, kapag kunyari sila ay magbebenta ng kanilang mga kalakal, ng mga wares nila, ayan, sa agora, ang tawag noon sa palengke ay agora. Ginagamit din natin ngayon, dyan sa Cugeo, ang palengke dyan, no, sa Cugeo dun may Cugeyong mababa, may Cugeyong mataas, no? Dun sa mataas ay, ang tawag nila dyan ay agora. It's a market. Market. Ibig sabihin palengke na yan. Sobrang dami ng kalakal itong mga bagay-bagay na ito. Very common. Ang magic ay marketable. Marketable. Ibig sabihin, pwede mong ibenta, pwede kang kumita. Kaya mga devotees nito would around the temple in Ephesus, they would pay respects para sa kanilang prosperity and so on. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit na sa kanilang buhay na paglakad, kapag may mga bagay na hindi maganda. But then, ang sinasabi dito ni Paul ay, binigyan na kayo ng Panginoon ng tinatawag na forgiveness. Meron ng kapatawaran. Meron ng forgiveness of our trespasses. Tayo ay, di ba, no trespassing. Huwag kang lumampas dyan, delikado yan, ikamamatay mo. Okay? Di ba sa ibang konteksto, pagka ikay lumampas, talagang, pagka ikaw tinira dyan, talagang, mga kapatid, nilapastang, and we miss the mark. So forgiveness for our trespasses. Ephesians 1:7. And then, the next, number 5, revelation. Tingnan niyo po ang sinabi ng verse 9. And He made known to us the mystery. I like the word mystery there. No? Sabi ng English, mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ. Now, tingnan niyo po, anong ibig sabihin ng mystery? Nakakubli ito noon. Parang may blinders noon yung mga tao noong unang panahon. Pero tayo mga anak ng Diyos now, it is very clear, itong mystery, para bang in-unveil. Para bang tinatawag na tinanggal mo yung cover at nakita mo ang kagandahan. Revelation. Ang sabi dyan, okay? Ang sabi kanina, forgiven for our trespasses. Okay? I think it should be made known to us the mystery of His will. Ayan, ha? Yan, sabi dyan, making known to us the mystery of His own will according to His purpose which He set forth in Christ. Mystery. Mustay. That's the very understanding mysterion, no? In-unveil, tinanggal mo yung cover, yan ang idea. Now, example. Ano ang pinaka-common na question ng mga young people ngayon? Sabi nila, ano kayang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Ano kayang will ng Diyos sa buhay ko? Hindi lamang siguro young people, kundi para sa lahat. Ano kayang will ng Panginoon sa buhay ko? Sino sa atin nagtatanong ngayon, anong will ng Diyos sa buhay? Ang tanong, pwede ba nating malaman ang kalooban ng Diyos ngayon? Pwede ba? Pwede ba natin malaman ang kalooban ng Diyos? O kailangan marunong tayong sumagot.
Pwede ba nating malaman ang kalooban ng Diyos? The answer is, yes. Yes. In Christ. In Christ. Sapagkat Kanyang nireveal na ang Kanyang sarili in Christ, at ngayon, halimbawa, Lord, gusto ko, halimbawa, no? Common kasi ito eh. Pagdudwell na ako dun sa common. Halimbawa, sa ating kunyari sa ating business, for example, Lord, kalooban mo ba na ako ay mag-shortcut sa negotiation or I have to take that, kumbaga, long haul of obedience? That's an example. Ang tendency para sa mga Christians ay ganito, lahat naman kasi gumagawa, so mag-shortcut na lang ako. Kalooban ba ng Diyos o hindi? Ayan, mga kapatid. Kalooban ng Diyos that you have to remain to be a man and woman of integrity. Ano man yan, huwag kang gagawa ng shortcuts na alam mo na ikaw ay magkakaroon ng problema. You see, that's the will of the Lord. Napakaliwanag niyan. Sa mga kabataan, anong kalooban ng Diyos para sa isang life partner? Siyempre, yung may pagkilala sa Panginoon. Yung Christian. Hindi po pwede mag-entertain, hindi naman pala Christian. Tapos hanggang sa sinagot ni boy, sinagot ni girl, hanggang sa sinagot dire-diretso na. Mga kapatid, alam natin ito, itinuturo natin ito sa church. Sinasabi ng Corinthians na anong fellowship meron ng kadiliman sa liwanag. Anong tinatawag na participation ng isang mananampalataya at saka di mananampalataya? Iyan ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay merong decretive will. Ang Diyos ay merong decretive, ibig sabihin, decrease. Sinasabi niya sa kanyang mga salita. Hindi tayo mangangapa. Kaya, ang revelation na yan, ang mystery of His will, ay kanyang ipinaliwanag na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Next is number 6 is sealed. Yan. Number 6 is sealed. Ang ibig sabihin, sealed with the Holy Spirit of promise. Sealed, ibig sabihin, merong tinatawag na confirmation. Alam niyo po, if I may say, siguro ngayon sa ating mga buhay, lumalakad tayo sa mundong ito. Salamat sa Panginoon sa kanyang seal. We're all sealed. Pastor, anong ibig sabihin no, na ako ay sealed? Alam niyo kung ano? Confirmed ka. Confirmed ka na ikaw ay anak ng Diyos. Bakit? Because of the way you live and because of the way you carry yourself bilang isang mananampalataya. Sealed eh. Anong purpose ng seal? Selyo in the ancient world? To confirm. Kumpirmado. Mga kapatid, confirm ba? Confirm tayo? Confirm ba tayo na tayo ay mga anak ng Diyos? Confirm ba na ikaw ay Christian? Confirm ba na ikaw ay may takot sa Panginoon? To confirm. That's the point. Ano pa? Anong purpose ng seal? To authenticate. May seal eh. May seal of the President. Genuine yan. Di ba? Mga kapatid, sino nag-authenticate sa'yo? Sino? Walang iba kundi ang Diyos. Because in the first place, we were all predestined but ibang klase. Ang sabi ni Martin Luther, ang Romans 8 daw ay isang katotohanan ng parang isang kadena. Nakakadena ang ating kaligtasan. Romans chapter 8. Kaya pagdating sa katapusan ng chapter 8, anong closing verses? Ang sabi doon, nothing shall separate us
from the love of God, which is in Christ. Nakakadena. Nakakandado. Authenticated. Mga kapatid, yan ka. Ganyan ka. Ganyan tayo. We were sealed. Sealed by? Sealed with the Holy Spirit of promise. Ito parati yung dinidiscuss natin dito when Elder talks about Hebrews. Diba? When we talk about the book of Galatians, napakaganda kung paano nilatag ng Panginoon. Mystery noon, pero ngayon, now we can know the mystery of His will. Hindi katulad ng magic, ng background ng mga Ephesus, no. Bahala na, hulaan, bahala, no. Napaka-capricious noon. Capricioso ang mga Diyos noon. Depende. Kapag ikaw ay may ginawang mali, baka ikamatay mo. Takot sila noon. Pero ang ating God, mga kapatid, malalaman natin ang, Lord, hindi ko gagawin to kasi ayaw mo. Alam ko. You see? Hindi tayo parang, Lord, saan ka na ba, Lord? Lord, ano bang pinapagawa mo? No, maliwanag. Sabi ng Panginoon, etong gawin mo. Gawin mo. Maliwanag. We are sealed with the Holy Spirit of promise. Kaya yan po ang sinabi ng text. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, tingnan nyo, naniwala tayo, were sealed with the promised Holy Spirit. Saan nangyari ang Pentecost? Sa aklat ng Acts. Nangyari na po yun. Kaya mamaya, as I conclude, tingnan nyo may sasabihin ako mamaya and you try to understand. Last, inheritance. Ang sabi po ng Ephesians 1:14, okay, it should be 14, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. To the praise of His glory. Alam mo yung salitang to the praise of His glory, 3 beses pong binanggit yan. Verse 6, verse 12, and verse 14. Ang purpose ng lahat-lahat to the praise of His glory. Inheritance. Yan. Balikan ko po. Inheritance. The Holy Spirit is the pledge of our inheritance. Mga kapatid, anong ibig sabihin ng inheritance? Alam niyo kung ano? Tingnan niyo. Si Apostle Paul, gumagamit siya ng lengguwahe na common noon. Alam niyo kung ano? Hindi ko na babanggitin sa Greek. Kasi I don't want you to think about yung word. The word is down payment. Yung pala yung inheritance. Anong ginagawa ng down payment? Di ba? Sige, magda-down na ako. Akin na yan. Down payment, sigurado. Pag may down payment, sigurado na sa'yo na. Mga kapatid, binigay sa atin ng banal na Espiritu. Kaya, Ate Mary, nagbigay na ng down payment ng Panginoon sa buhay mo. Hinding-hindi ka na makakawala. Hinding-hindi ka na mawawalay sa Diyos. Amen! Sa gitna ng napakaraming mga burdens in life. Pero, pag nalaman mo to, lalakad ka, I tell you, ng maayos sa harapan ng Diyos. Di ba? Yan ang design ng Ate Mary. Pag-araw ng Sabado, luhaan to minsan. Bakit? Well, burdens in life. Burdens in life. Pero alam nyo, may down payment na. Sigurado na nasa Diyos tayo. Ang down payment na yan ay hindi lamang basta down payment, kundi inheritance in the heavenly places in Christ. Wala na, nothing shall separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nothing. Nothing. Kaya alam nyo kagabi, bago ko malis sa aking mother-in-law, may luha din siya. Kasi ngayon, difficult times. Dahil 2 broken ribs, sabi ko, Ma, tatandaan mo, ang sabi ng Psalm 23, dinasalas na kami. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Luha siya forever. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Talagang may forever because
because of predestination, because of adoption, because of redemption, because of forgiveness, revelation, sealed, inheritance. Mga kapatid, every spiritual blessing, saan ka pa pupunta? Saan pa tayo pupunta? Mga kapatid, kung yung ating walk sa Panginoon, pabanjing-banjing lang, kung ating walk sa Diyos ay parang secondary lang, pagdating sa ibang mga bagay, alam nyo, parang ikamamatay natin, parang tayo ay mauubusan na ng ating kalakasan, pero pagdating sa Diyos, pagdating sa Panginoon, okay na yan, okay lang yan, okay na yan. Mga kapatid, ayusin ho natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Every spiritual blessing in Christ. Minahal ka ng Diyos bago ka pa nag-exist. Pangklase ang Panginoon, elder. Hindi tayo karapat-dapat Alam ng Diyos na ikay magiging wayward. Tapos ngayon, binago tayo ng Diyos. Kaya tingnan nyo, kinakalabit tayo ng Diyos sa pamamagitan ng napakaraming mga transitions sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng pains, sa pamamagitan ng mga losses, sa pamamagitan ng mga emotional breakdowns, sa pamamagitan ng mga kalungkutan, God is reminding us na wala na tayong kinakailangan pa, kundi siya lang. Alam mo yon, alam mo na yon. Pero bakit parang konting problema, parang pinapangalandakan natin na parang sabi natin, problema ako Sino ka ba kay Kristo? Sino ba tayo sa ating Panginoong Jesus? Tandaan mo natin mga kapatid, we better behave in the kingdom of the Lord sapagkat ginawa na ng Panginoon ang lahat. Every spiritual blessing. Ephesians 1 is so powerful. Itutuloy ni Elder next Sunday. Parating sinasabi ni Deacon Al, sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, Panginoon, what shall I render unto the Lord? Ano ang aking? Hindi, tandaan natin hindi ang Diyos humihintay ng kapalit sa lahat ng kanyang ginawa. Bakit? Hindi niya kailangan. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos. God is our all-sufficient God, our all-efficient God. Hindi niya kailangan. Pagka hindi ka naglingkod, hindi malulungkot ang God in one sense. Kaya niya lang sinasabi na, well, I'm sad because you are far from me. Ang point niya lamang ay, kasi ang buhay mo hindi ganun Hindi dapat ganun It's only because of God's grace. Kaya kanina message ng choir, wonderful grace of Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin, Lord. Salamat, Panginoon, sa power from your word. Salamat, Panginoon. In fact, the book of Ephesians talks about power not according to the magical world, not according to Artemis and Diana, but the power is in the Lord Jesus Christ, in the power of His resurrection. Salamat, Panginoon, sapagkat may Kristo kami sa buhay. Mawala man ang lahat, O Diyos. Ano man ang dumating sa mga darating na mga araw, we have still the Lord Jesus Christ, not just for now, but for all eternity. Panginoon, thank you so much. Salamat, Lord, sa pasensya mo, sa biyaya mo, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. We thank you, Lord, for every spiritual blessing. In Jesus' name, amen.